Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Gandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang martir, si San Estanislao, isang obispo at martir mula sa Poland. Siya ang unang obispong galing sa bansang iyon. Mas kilala ang bansang iyon bilang tinubuang bayan ni San Juan Pablo Ikalawa, isang Santo Papa na malapit sa ating puso, ang Santo Papa na siyang nagdeklara ng ating simbahan bilang isang Basilica Minor at 2 beses na dumalaw sa ating bansa. Siya rin ang nagtanghal kay San Lorenzo Ruiz bilang unang Pilipinong santo. At si San Estanislao ay isang martir sapagkat ipinagtanggol niya ang pananampalataya, ang karapatan ng mga tao, kahit na ibig sabihin nito ay makatunggali niya ang hari ng kanilang bansa. Kaya nga't nang hindi nagustuhan ng hari ang kanyang mga pangaral, ang kanyang pagpapaalala, ang kanyang pagpapahalaga sa katwiran at katarungan, mismong yung hari ang pumatay sa kanya.
Ngunit isang kabalintunaan na hari ang nagpapatay sa kanya, di kalaunan yung haring iyon ay pinaalis ng mga tao sapagkat palalo at masama ang kanyang pamamalakad at pamumuhay. At mula noon hanggang ngayon, kapag may pinuno dun sa Poland, mula nung hari na ngayon ay ang mga punong ministro, kapag sumusumpa ang mga pinuno, ang isa sa una nilang ginagawa, lumuluhod sila doon sa katedral ng Krakow sa harapan ng libingan ni San Estanislao. Yung dating mga pinuno na umusig sa kanya, hanggang ngayon, ang lahat ng mga pinuno sa kanilang pagsumpa sa Diyos, lumuluhod din sa harapan ng libingan ni San Estanislao. Sapagkat ipinapaalala, anuman ang mangyari, mananaig, magtatagumpay ang kalooban ng Diyos, ang kabutihan at katotohanan ng Diyos. Ito sana mga kapatid ang huwag natin makaligtaan. Sa unang pagbasa, narinig natin uli si San Pedro. Hinarap niya kasama ng mga apostol ang mga saserdote na nais patahimikin sila. Tandaan po natin, ito'y ilang linggo lamang matapos ipapatay si Jesus Nazareno. Kaya sariwa pa sa alaala ng mga tao ang pagkaduwag ng mga apostol. Ang animoy pagkatalo ni Jesus Nazareno. Pero dahil nasaksihan ng mga apostol ang muling pagkabuhay, walang makapipigil sa kanila kahit na binantaan sila. At alam nila, hindi mangingimi ang mga saserdote sapagkat nagawa na nila yun kay Jesus. Kaya kayang-kaya din nilang ipapatay ang mga apostol. Pero hindi natakot ang mga apostol. Kaya nga sabi nila, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ganito rin ang umiral kay San Estanislao at sa marami pang mga martir, sa marami pang mga santo. At ganito rin dapat umiral sa bawat Kristiyano. Sa mga nagsasabing, deboto kami ni Jesus Nazareno, mananampalataya kami ng simbahang Katolika, binyagan kami ng mga Kristiyano. Sapagkat ipinapaalala din ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, tinatapos na ang pag-usap ni Jesus kay Nicodemo. Natandaan natin si Nicodemo, isang Pariseo, nagsasaliksik. Bagamat nung una, kampi siya sa mga saserdote, habang tumatagal, nakukumbinsi siya na si Jesus Nazareno ang tunay na sugo ng Diyos, na ang sinasabi ni Jesus ay ang katotohanan at pawang kabutihan. Kaya nga't nung una, siya'y nagkukubli. Nahihiya pa siyang sumunod kay Jesus. Ngunit di kalaunan, nung inuusig na si Jesus, isa si Nicodemo sa tumindig at sinabing, baka naman tama ang taong ito. Baka naman mabuti talaga yung kanyang ipinangangaral, kaya pinagbintangan siya ng mga saserdote. Kumakampi ka na yata dyan. Pero hindi natinag si Nicodemo. Yun daw ang tunay na Kristiyano. Hindi natitinag. Hindi natatakot sa sinasabi ng iba. Hindi sumusunod sa tao.
kundi sa Diyos. Kaya nga nung namatay si Jesus, nung siya'y ililibing na, ang isa sa mga naglakas loob, pumunta kay Pilato para hingi ng katawan ni Jesus para ilibing. Kasama ni Jose ng Arimatea ay si Nicodemo. Kaya nga, para sa simbahan, si Nicodemo ay isa ring santo sapagkat nanindigan siya. Sapagkat ang tunay na naniniwala, sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ay pinagkakalooban ng Espiritu Santo. Ipinapahayag ang katapatan ng Diyos. At kapag naniniwala tayong tapat ang Diyos, hindi rin may iwasan maging tapat ang tao. Ang taong naniniwala na tapat ang Diyos, nagiging tapat din siya sa kanyang pamumuhay. Natural po yun, di ba? Kasi kung nag-aalinlangan ka na tapat ang Diyos, naturalmente, ikaw din, magdududa ka na. Kasi matatakot ka. Baka hindi ka manaig sa huli. Baka iwanan ka ng Diyos. Baka matalo ka. Kaya tuloy yung iba, sa halip na tumaya sa Diyos, sa iba tumataya. Kaya nga, ang mga martir, katulad ni San Estanislao, ang mga apostol, na natiling tapat. Bakit? Dahil sa puso nila, sa pagliliwanag ng Espiritu Santo, tapat ang Diyos. Kaya mga kapatid, ito po yung patuloy nating ipagdasal habang patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay. Tuwing nakikita natin si Jesus sa Sareno, sana marinig natin sa Kanya, tapat ako sa inyo. Anuman ang mangyari, huwag na huwag niyong kalilimutan, tapat ako sa inyo. Sapagkat kapag ito ang laging nasa puso natin, hindi tayo susuko, hindi tayo babaligtad, hindi tayo padadala sa tukso, hindi tayo susunod sa tao lamang. Mananatili tayong nakakapit sa Kanya, sapagkat alam natin, anuman ang mangyari, tapat si Jesus Nazareno.